Due to the escalation of events, mas lalo pong nag-e-escalate mga kaibigan at kababayan ko. Last week, we had topics like Super El Nino na isang tabi, no? Tapos, nag-topic din tayo ng ilang mga topics sa pagkakatanda ko regarding yung mga brownouts ng grid, no? Ng Philippines, yung pagdidistribute ng kuryente, yung sobrang init, ayun nga po, it connects also to El Nino. Pero naisang tabi lahat ng yan nang ilabas ng Amerika yung tungkol po sa mga aliens, lalong nakakabahala dahil it's something na mapre-prevent yung mga gustong maborn again or gustong sanang tumanggap na kay Lord, no? Why? Dahil dito sa pinalalabas nilang ito at lilitaw na palilitawin nila ako sana na ang Bible ay hindi totoo. Dahil palilitawin nila na outside sa world na ito, meron din ikreate ang Diyos sa ibang mga planeta. Which is not true. Ang tao ang pinakamataas na creation ng Lord sapagkat ito'y create niya ayon sa kanyang wangis. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 26. Kung gusto po ninyong ituloy sa 27, at nilalang niya sila, 'di ba? Ayon sa kanyang wangis. So tayo, whenever nagsasalamin tayo, nakikita natin si Jesus Christ, hindi na yung mukha natin dahil nilalang tayo sa wangis ng Diyos na si Jesus. Ang isa pang nakikita ko po dito na sa lahat po ng ito ay yung katotohanan na since yung ibang walang alam sa Bible, maniniwala sila dito sa mga lumalabas na sasabihing aliens na ito, wherein, ano nga po ba ang mga ito? Well, iisa lang po ang tanging sagot dito. Biblically speaking, we Christians should operate always and always on the Word of God alone. Hindi tayo pwedeng kumuha ng opinion outside the Bible because we believe the Bible is the Word of God. Amen? Because that is the Word of God. That is Jesus Christ Himself. Kompleto po yan. Old Testament, New Testament, that's the Word of God. It's Jesus. Sa Old Testament, Jesus Christ concealed. In the New Testament, Jesus Christ revealed. Siya po yan, sa kabuuan, sa kapangkalahatan. Nandyan po ang dapat malaman ng buong tao sa buong mundo na sa Bible po lahat. Tapos ang mga tao naghahanap pa kung saan-saan outside of this world ng kung ano ng mga katugunan, kasagutan, tungkol sa buhay, tungkol sa kung ano-ano pa man. It's so sad. Pero nakikita po natin ang escalation ng mga ito. There's only one thing na nasa isip ko. Malapit na pong mag-second coming ang mahal na Panginoong Hesukristo. Bakit second coming? Sapagkat ang second coming, yan ang pinaulanan niya ng maraming senyales. Sa Luke chapter 21 at saka sa Matthew chapter 24, yan ang kanyang binanatan, yan ang kanyang binanggit. Patungkol po yan sa tribulation. Wherein, alam naman natin, during the tribulation, nalalapit na po ang pagparito ng Lord Jesus. Bakit hindi ko binabanggit ang rapture? Babanggitin ko po mamaya. Kasi kung mas malapit na po ang second coming, mas malapit na po ang rapture. At may napag-usapan po kami kaninang tanghalian, no? While having lunch, syempre itong pinag-uusapan namin yung escalation ng mga things. Merong isang parang medyo hindi pa natin naririnig lately. Kung naririnig man natin siguro chika lang. Panay chika lang, kanga ni Talia, yung kanta ni Talia. Chika lang, di ba? Chika lang naman eh. Pero wala pa tayong panuntunan o masasabi natin na firm foundation tungkol dito. Ito po yung third temple. May nagsasabi, itinatayo na somewhere. Hindi pwedeng gano'n lang sagot. Itinatayo na somewhere. It should be visible. Hindi po ba? Hindi po ba gano'n? Pero if you believe what I believe, ito naman pong sasabihin ko. Yung kasi nagsabi kanina yan tungkol sa third temple, excited siya sa lahat ng escalation of events. Which is good din naman po, pero pinaliwanag ko sa kanya, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, mararapture na tayo bago lumabas yung third temple.
Sapagkat hindi pwede magkaroon ng third temple, sabi ko, pag wala yung Antichrist. At lalabas lang ang Antichrist kapag kayong restrainer na naalis na, natanggal na. Tayo po yun. Sapagkat tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. So the restrainer is the Holy Spirit. Kaya aalisin niya ang church niya dito. Ibig bang sabihin, hindi na active ang Holy Spirit? Of course, active pa rin siya during that time. Pero ipinapakita lang po nito na hahayaan ng Holy Spirit na mangyari ang dapat mangyari ayon sa nakatakda during that time. Lalabas ang Antikristo, 7 taon yan. 7 taon na delubyo. Kaya yung nagsasabi ng COVID-19, tribulation na. Nako po, wala pa po yan sa kalingkingan. Ayun, yung pinag-usapan natin last week, yung Ebola at saka hantavirus. Di ba? Na isang tabi, wala na. Hindi natin siya napag-uusapan ngayon kasi ito pong mga alien invasion, UFO invasion, flying saucers, ito po ay mas talaga pong nagpapakita ng pavement o ng way sa Antichrist para malantad na siya. Nagets po ba ninyo? Nakikita ko rin po dito ang isa pong hindi mapapasubalian na nakita na po natin some weeks past. Ito po ay yung one world religion. Okay? Nakikita na po natin pinipilit papag-isahin ni Pope Leo yung mga relihiyon. Di po ba? Kasi ang concept po rito, kaya raw niya papag-isahin ang lahat ng religion so that the world will attain peace. The world would attain the real peace. No, it will not happen because real peace comes only from the real Prince of Peace. That's Jesus. That's the Lord Jesus Christ. Walang peace outside Jesus. Again, there is no peace outside the Lord Jesus Christ. If you want real peace, accept the Lord Jesus Christ as your very own personal Lord and Savior. Hindi ba? Believe in His finished work on the cross. Yun lang. Pagkatapos, yung peace, kusa. Kung hindi mo man madama, talagang nasa iyo na yan. Kaya hindi tayo nakabase sa feelings. Don't be a Christian that base everything on your feelings. Mabibigo ka, kapatid, sinasabi ko sa iyo. Hayaan mo ang Panginoon ang siyang kumilos sa lahat patungkol sa buhay mo. Because ang Holy Spirit is already deposited in us. Siya nang bahala sa atin. He will lead us into all truth. All things work together for good for those who love God. Actually nga po, kung tutuusin, since alam na po ng Diyos lahat, nagsabi nga sa akin, mas hindi ka na nga manalangin. Sabi ko, pwede rin naman, pero syempre, lambing natin sa Diyos yan. Knowing that He holds everything, knowing that, tapos na lahat sa cross eh. Ako yan ang paniwala ko. Ang dami po nangyari sa buhay namin last week. Ang ganda po talaga. We're just waiting for the coming manifestation of everything that we're praying for, that we've been praying for since last year, which I believe the Lord will give it to us bago man lang mag-rapture. The Lord is so good. The Lord is so good. Jesus is so good. Yun yung third temple. Don't be confused regarding that sapagkat walang third temple hanggat may mga Kristiyano pa dito. Hanggang hindi na aalis ang restrainer. Don't be fooled by those. People saying, somewhere over there in Jerusalem, they're building it. Hindi nila pwedeng tabihan yung isang temple doon ng ibang relihiyon dahil magagalit kanila. So, somewhere over there been built, no? Hindi po totoo yon dahil ang third temple po, I believe, during the reign of the Antichrist, it will be visible to humankind. Diba? To mankind, for them to see kung ano yung mga activities na ginagawa ng Antichrist para magpapogi-point siya sa mundo. Isa po yan sa kanyang mga gagawin. No? So, right now, yung alien invasion, yung one world religion, ito pong dalawang ito ang babantayan natin. Kaya kung makakarinig kayo tungkol sa alien invasion, sa UFO, flying saucers, iligay nyo ang tenga nyo roon. It's happening right now. Again, kung malapit na ang second coming, mas malapit na po ang rapture. Kaya bago man lang mag-rapture, maging ka-good vibes ka na. Ikaw ba naging ka-good vibes na? Kung hindi pa, pindutin mo ang subscribe button, share this video, share Jesus, share His grace, share His love sa ibang mga tao.
para sila man ay makasama sa rapture, magkaroon ng buhay na walang hanggan, meron na silang blessed hope. At the same time, they will also have blessed assurance as we all have. Thank you and God bless everyone.